Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Good morning, magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Bagong lahat, thank you so much sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. To my new subscribers, silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare, salamat po. At maraming salamat din po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Ngayon meron lang kasi akong nabasa na isang comment doon sa naging post ni Pinuno Ka Business nung pumunta sila doon sa dating artista kay Raul, yung higanting tao, yung napakatangkad. Ang comment kasi doon, ito babasahin ko po. Gusto ko siyang bigyan ng aking sariling pananaw patungkol dito sa aking pangunawa. Ang sabi ni kababayan, hindi ko alam kung Haini or Hine. Basta ilalagay ko na lang po dyan. Ang sabi niya, ko daw, kadali naman binigyan agad ng lupa, samantala sina Sandra, tagal na binipasyari ni Papa Dins, hindi matulungan. Ayan. So ito yung nung kausap ni Pinuno Ka Business si Raul, kasi nabigyan niya ito ng 100 square meter. Kaya itong nag-comment, sabi niya, parang siya umapila na, itong bago pa lang, nabigyan ka agad ng lupa sa Bulacan. Ako naman, para sa akin, dati kasing artista to eh. So, syempre, hindi naman lahat ng artista pinalad, di ba? Extra lang naman yun siya. At saka, na to ni Pinuno, nakikita na niya, matagal na niyang, nakilala na niya, kasi nga madalas nakikita sa mga telebisyon, di ba? So, siguro, naramdaman niya na talagang kailangan, kasi in-interview naman niya, di ba? Nalaman niya yung sitwasyon ng tao, yung tinitirahan, hindi sa kanila, mayroon lang magandang loob na doon muna sila tumira kasi wala ngang bahay daw. Tapos, mayroon din anak na pinapaaral, nagtitinda sila ng longganisa para makasurvive. Yun ang desisyon ni Pinuno na isa siya sa maging beneficiary doon. Okay? So, pagpasalamat natin dahil unang kita pa lang ni Pinuno, nung pinuntahan siya doon, sila doon kasama yung mga kagwangs, ayan, meron na siyang lote. Pero gaya ng sabi ko, matagal na to siyang nakikita ni Ka Business. At ito pa, patungkol dito kila Sandra, mga kababayan, ito yung opinion ko dito, kasi ang sabi niya, ito nga sila Sandra, matagal lang tinutulungan ni Papa Dins. Sabi niya hindi daw matulungan. Ate Henny or Haini, sobra-sobra na po yung tulong na ibinigay nila Papa Dins kila Sandra. Yun nga, yung isang nag-comment nga dito, ayan, inupahan ng bahay, negosyo, paulit-ulit na lang. Pero kahit gano'n man ang nangyari, hindi binibitawan ni Papa Dins. Siguro ang ibig sabihin dito ni Kabayan, yung nag-comment, si Kabayan Hini or Haini, yung sa lupa. Ito kasi ito naiisip ko eh. Si Sandra, ang nag-aalaga sa kanila yung lola nila sa parang ang tatay yata nila pamangkin ni Ate Mercy, ni Nanay Mercy. So hindi sila talagang apo. Ba? At ito lang ang pumasok sa aking isipan. Ito sila Sandra, kung hindi man sila mabigyan ng, walang binabanggit si Pinuno patungkol sa kanila. Pero si Papa Dins sabi niya, kung sa Bulacan naman daw sila sa Sandra, malayo, at saka wala pang bahay doon eh. I-develop po yun. Nag-aaral yung mga bata. Alangan naman, yung sitwasyon nila ngayon, didadalhin sa Bulacan. Saan sila titira doon? Wala pang bahay. Ba? So, yun ang desisyon ni Papa Dins, hanapan muna ng titirahan. So, kung halimbawa, yung pumapasok sa isipan ko, kung bibigyan sila ng lupa, mukhang alanganin para sa akin. Alam niyo kung bakit ko nasabing alanganin? Kasi, ito sila Sandra, mga bata lang, di ba? Ang mga magulang nila may kanya-kanyang pamilya. Hindi sila, kumbaga, broken family. Kaya, ang pagkakaano ko kasi kay Pinuno, kailangan intact ang pamilya. Ang bibigyan nila ng pababahayan doon sa kanyang lupa na nabili sa Bulacan ay yung buo. Kasi pag imagine ko lang, halimbawa meron ito sila Sandra,
Meron sila doon. Kunyari lang po, example lang. O halimbawa, meron sila Sandra doon sa Bulacan. Ang tatay niya may ibang pamilya, may ibang asawa. Ang nanay niya meron din. Siyempre, kung halimbawa sila Sandra, meron doon sa Bulacan, may kanya-kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, imposible hindi pupunta doon yung tatay. Ang nanay, imposible hindi pupunta doon sa mga anak, kaya magulo. Diba? Magulo. Siguro isa yan sa inisip din ni Pinuno Ka Business. Isa yan sa isinaasalang-alang niya. Maliban na lang kung si Sandra ay nasa tamang edad na. Nasa legal age na siya, 18, 19. Kung tuloy-tuloy pa rin silang tutulungan nila Papa Dins, hindi natin alam. Malay natin. Basta nasa right time, nasa right age na ito si Sandra, kasi kung halimbawa lang po, hindi natin pinangungunahan si Ka-Business. Kung halimbawa lang na bibigyan niya sila ng lupa, hindi kay Sandra nakapangalan. Hindi nakapangalan sa tatay o sa nanay kasi magulo komplikado sila Para sa akin, kung ako ang tatanungin, halimbawa lang opinion ko, sa kanila siguro pag nasa tamang edad na si Sandra, para siya yung may control. Siya ang nanay-tatay sa mga kapatid niya, di ba? Pero ngayon, na mga minor pa sila, kailangan pa ng pangangalaga ng mas nakakatanda, doon na muna sila. Bigyan lang ng malakas na pangangatawan pa si Nanay Mercy kasi yun ang kasama ng mga bata. Diba? So yun lang yung sa akin. Shoutout po ako. Maraming salamat. Kabayan Elna Candelario Channel, salamat po sa suporta. Shoutout po. Ma'am Norma Cruz, Ma'am Marilyn Cabanilla, kabayan, shoutout po. Kabayan na si Pascual, shoutout. Kabayan Gloria Nicodemos, shoutout po. Kabayan Jessie Lucas, shoutout. Naantok na ako. Kabayan Lenny 24, shoutout po. Iram Digia, shoutout. Merlina Nakajima, kabayan, shoutout po. Tom Denbay or Denby, shoutout po. Merlin Machuca, kabayan, shoutout po. Ate Marilyn, shoutout. Kabayan Solidad, Ma'am Solidad, shoutout po. Belmonte. Ate Ninette Recta, shoutout. Ma'am Best Friend Italy, shoutout po. Kabayan Sarah's Mix Vlog, shoutout. At sa aking pinsan, Walls Tradition, shoutout, Day. Ingat kayo palagi. Mia Bumanlag, shoutout, kabayan. At saka yung iba pa, basta alam ko naman nandyan lang kayo palagi na nanonood, tahimik sa aking mga ginagawang reaction. Supportahan po natin lahat ang ating sa ka-business community po. So, yun na. Hanggang dito na muna. Inaantok na po ako. Ingat po tayong lahat. Good night po. To God be the glory.